Sa Filipino Homes yung laban nila sa gabi ito kasi kailangan lumamang ang Filipino Homes kung mananalo sila 20 points pataas, kaya siguro medyo nawala na sila ng kumpiyansa, kaya ito automatic maghaharap na po sa final sa darating na Sunday ang TBS El Compadre versus Batang Satwa. Ito yung magandang laban po. Ang game 1 po natin dyan po sa Abu Dhabi. Sa mga nagtatanong po sa akin kung kailan magkakaroon ng laro dyan sa Abu Dhabi, yung game 1 po, Batang Satwa versus TBS, The Battle Store, El Compadre. Kaya congratulations sa Abu Dhabi. Grabe yung performance ng Abu Dhabi simula elimination hanggang ngayon dito sa wala silang talo. Parang 6-0, no, coach? Ngayon, pakilala muna natin ang ating head coach na walang iba kundi si Coach Justin ng El Compadre. Siya po ang ating best coach ng last season. Eto na naman po, pumasok na naman sila sa finals ng season 2 ng Battle of the Pride. Coach, ano bang ginawa mong diskarte at motivation dito sa mga players mo para pumasok ulit kayo sa finals? Unang-una, magandang gabi po sa lahat, and thank you sa Jazzville na nabigyan kami ng opportunity na maglaro sa Battle of the Pride ulit, and luckily na pumasok kami ulit sa finals. So, nung binuo ko yung team, kinip ko lang yung core players namin, tapos nag-add kami ng mga new addition na magbe-blend sa team namin, and swerte lang ako sa bawat isa kasi lahat sila hardworking, lahat sila may dedication, tsaka yung pagmamahal nila sa team namin hindi nawawala. So, yun siguro yung masasabi ko kung paano namin nabuo yung team. Siyempre, coach, sa totoo lang, napakahirap bumuo ng team ngayon, lalo sa mga open league, lalo sa Battle of the Pride. Alam naman natin, yung mga players dito, minsan lalaro, minsan hindi na. Yung, alam mo yung commitment, napaka-importante dito sa players. Dito malalaman yung magagandang attitude ng mga player. Kasi sa totoo lang, kung players ka, ang unang mong talagang pinaka-importante yung attitude. Kasi pag nagbigay ka ng commitment sa coach mo, kailangan talaga tapusin mo yung game kahit anong mangyari. Ito, nakikita ko ito dito sa battle, dito sa El Compadre, talagang simula umpisa, mula elimination, quarter finals, ito sa playoffs, talagang full force kayo. Anong ginagawa mong pag-handle dito sa mga tao? Anong diskarte? Oo, coach, agree ako dyan sa team namin kasi kahit tanungin nyo sa Abu Dhabi, sa team namin, wala sa team namin yung lahat ng magagaling na players sa Abu Dhabi. Sobrang daming magaling na players sa Abu Dhabi. Pero nung binuo ko yung team namin, ang unang-una naming criteria is hindi dahil magaling ka, kundi yung attitude mo sa court at sa teammates mo, yung respect mo sa coach mo, yung respect mo sa bawat isa, and yung tiwala na binibigay mo sa amin as a coach, kami ni Jeric, sa Captain Ball, kay Kim, and kay Sir Meds. Ang laging example na ginagawa ko si Victor Medina, siya kasi yung pinakakuya namin dito. And yung attitude niya, yung attitude niya sa court, iba, hindi mo matatawaran. So, hindi naman siguro siya magiging season MVP kung hindi. Coach, sa totoo lang itong yung El Compadre na napapanood ko yung last season, yung puso, sipin mo, yung pisa sa game 1, di ba, game 1 natalo kayo, game 2, talagang pinaghirapan nyo, lalo nung yung game 3, no? Yung talagang in last 2 minutes, lamang pa ng 14 yata o 12 yung kalaban, pero yung hindi kayo nasiraan ng loob, hindi kayo yung kumpiyansa. Kung pasakwa na, kasi dito sa nakikita ko sa game ngayon, nangyayaring game ngayon, pag last 2 minutes, yung mga ibang puso ng player, pag nalamangan na sila ng 6, 5 o 10, nawawala na sila ng gana. Parang nawawala na sila sa focus. Pero yung puso ng Abu Dhabi, ng El Compadre, grabe yung puso talaga, gustong manalo. Ito, ngayon sa game season 2,
palagay mo, may maintain pa nyo coach yung ganitong puso para manalo dito sa darating na Sunday? Oo, coach, as much as possible, ma-maintain namin kung ano yung pinapakita namin ng start ng season or maybe bago namin tapusin yung last season. Hanggang ngayon nga, coach, fresh pa rin sa amin kung paano kami nag-champion. Nung nagtumuntong kami sa court na to, kung paano namin naalala na nag-champion kami dahil doon sa pinakita namin. Nakakatuwa, nakakatuwa. Eh ngayon coach, siyempre ang mga kalaban ninyo, Batang Satwa, ibang muka. Alam mo naman natin, ang Batang Satwa, maganda rin ang performance. Para din kayo, may puso din, yung pinanlalaban. Sila yung three-peat champion dito sa D-League. Di ba? Iba rin ang puso. Palagay mo coach dito, may maintain ninyo dito sa Batang Satwa, yung laban ninyo sa darating na Sunday, at home court pa sa Abu Dhabi gaganapin yung laban. Oo nga, coach, yung last na D-League, ganito rin yung nangyari. Abu Dhabi, Batang Satwa kalaban. Game 1, nanalo ang Abu Dhabi team sa D-League. And then, kinuha ng Batang Satwa. So, yun yung pinaghahandaan namin kasi kilala naman namin sila Jaja, kilala namin yung puso ng bawat player ng Batang Satwa. Kumbaga, hindi rin naman sila abot sa finals. Sa dami ng malakas na team sa Battle of the Pride and sa Jazzville, hindi sila abot ng finals kung hindi rin sila, kung wala rin silang puso. Kaya iba rin talaga yung Batang Satwa. Yung respect namin sa kanila, nandoon. Yung dito sa Battle of the Pride, hindi mo alam kung sino yung papasok sa finals eh. Alam mo yung tinalo ninyo yung Batang Satwa, 18 points yung halamangan. Sipin mo, kung sa ibang team, Batang Satwa is mahina na ng loob eh. Sila na yung mawawala ng kumpasa. Pero nung maglaban sila ng Filipino Homes, na alam naman natin malakas ang Pilipino, at tinalo pa ng Batang Satwa. First, pagka-jumble pa lang, na-injury na itong si Magpale, hindi na nakalaro, pero andun pa rin. Puso pa rin. Kaya ito, magandang bakbakan to sa darating na Sunday, lalo na dyan sa Abu Dhabi. Alam ko, 100% so suporta dyan ang mga taga Abu Dhabi. Supportahan ninyo yung inyong home court. Siyempre, yung Dubai ang pupunta ngayon dyan. Siyempre, ngayon nga ang daming sumuporta. Doon pa kaya sa Abu Dhabi. Ngayon, coach, mapunta naman tayo dito sa ating captain ball. Walang iba kundi ang Kim Mercado. Palakpakan muna natin ang Kim Mercado. Kim, siyempre, ito grabe, nung nakaraan to, siya po yung naging defensive player nung last season. Siya ang bumuhay ng kumpiyansa ng mga player. Kahit na mga nakadapawa na, sinabi ni Kim, bangon tayo, kailangan nating manalo dito. Siyempre, wala nang bukas to eh. Nabuhay yung motivation. Siyempre, nung time na yun, Kim, anong ginawa mong diskarte para mabuhay yung samahan mo? Ayun coach, siguro ginawa ko lang yung trabaho na binigay sa akin ni Coach Jazz as captain ball yan. Siyempre pag alam kong nakayuko na yung mga kampi ko, siyempre trabaho ko para i-cheer up sila, coach, para bigyan sila ulit ng energy kahit malaki lamang nung kalaban. Nakabalik kami dahil dun. Siyempre, season 2 tayo. Na-maintain ninyo, mas gumanda yung performance ninyo itong season na to. Bakit? Kasi wala kayong talo eh. Pero nung nakaraang season, unang laro ninyo, nagkaroon kayo ng talo eh. Pero ngayon, ano ine-expect ngayon ng mga taga Abu Dhabi dito sa Game 1 para sa'yo? At anong pressure ang nararamdaman mo ngayon versus Batang Satwa sa darating na Sunday? And coach, yung Batang Satwa, mataas yung respeto namin, no? So hindi kami nagre-relax, hindi kami nagpapabaya. So syempre mag-i-ensayo kami. Ayan, tapos nandiyan yung mga veterans namin para i-guide din kami, si Boy G, si Coach, si Sir Med, saka si Juanico. Gusto ko lang pong samantalahin din yung pagkakataon para salamatan sila kasi kahit sila yung mga veterano, sila yung pinaka-go hard sa practice. Kaya saludo ko sa mga yan. Veterano, parang mas sinasabi. Bakit dito naman natin? Kuya-kuya na lang. Kuya. Mga kuya. Yan. Siyempre, alam naman natin yung mga puso ng mga kuya-kuya mo dyan. Siyempre, talagang, ito yung
sineshare din sa inyo yung laki ng puso nila para kayo mag-champion. Yes, di ba? coach. Kaya napakaganda. Ngayon, Kim, ikaw ba handa na sa darating na Sunday versus Batang Satwa? Yes, coach. Handang-handa na. Yung mga Handang-handa na kami. dito natin makikita kung sino talaga yung may puso na lumaban. Kaya ngayon, mag-invite ka muna sa mga followers mo, lalo sa mga El Compadre sa darating na Sunday. Ayan, sa darating na Sunday, sana suportahan nyo yung team TBS El Compadre Abu Dhabi. Diyan sa Abu Dhabi gaganapin yung Game 1. Ayan, kung sinusuportahan nyo yung team namin, sana manood kayo. Ayan. Ayan, coach. Pati pala sa mga sponsors namin, salamat na rin sa mga sponsors namin, The Battle Store, Lakay Express, at saka yung Ground Zero. Yan. Pati El Compadre Restaurant, yan. Ngayon, siyempre, napakaganda ng pinapakita na ngayon. Ngayon, balik tayo dito sa isa sa mga sigurado kilala nyo to sa buong UAE, ang ating last season MVP, walang iba kundi ang tinatawag nilang kuya. White Mamba raw. Walang iba kundi ang Victor Medina ng Abu Dhabi. Ito, tubong Laguna to eh. Ito, sa totoo lang, isa sa mga hinangaang player dito. Sa number 1, ito, as nasabi ko nga kanina, attitude. Napakaganda ng attitude. At napaka-humble na player nito sa nakita. Simula nung ako nagpapaliga dito, nag-join to sa Jazzville. Basta yan, talagang ang puso. Laro, talaga ibibigay yun. Kung anong pinaka-the best niya, ibibigay. Ngayon, siyempre, Victor, palagay mo dito sa season 2. Anong performance uli ang mapapanood nila sa darating na Sunday sa finals versus Batang Satwa? Sa performance, coach, lagi kasi kaming laging as a team kami. Kung maglaro kami, hindi mo alam kung sino yung mag-step up. Lagi kaming gano'n. At everybody is ready naman kung anong sitwasyon. Alam ko yung mga teammates ko ready. Swerte rin ako na napasama ako sa kanila. Swerte ako na si Coach Jess yung coach ko. Blessing sa akin yun na mapasama sa team na to. Yung attitude namin sa game, coach, nagiging natural na lang. Natural na lang kami na masipag kasi hindi naman din kami talaga oversight, hindi rin kami lamang na lamang sa lineup. Kaya kailangan talagang samahan ng hard work tsaka ng puso. Sabi niyo nga, coach, na pag naglaro kami, kailangan ng extra effort para manalo. As a team lagi kami umatake, coach. Defense and offense, ganun kami. Ikaw ba, Victor, saan ka ba sa atin sa Pilipinas? Siyempre, para makilala nila sino ba ang Victor Medina. At ano ang province? Kasi minsan may nagtatanong, saan ba, ano pa ang province niya sa Pilipinas? Pinanganak po ako sa Cabuyao City. Cabuyao? Cabuyao City, Laguna. At napalipat din kami ng Santa Rosa. Magkatabi kasi sila na city, coach. So nakapaglaro ako sa Cabuyao, nakapaglaro rin ako sa Santa Rosa ng Intertown. So dalawang lugar yung kaya maraming nagtatanong kung saan talaga. So yun, and then sa college yun, sa Lyceum po ako galing kay Coach Bona. Naalala ko nga pala yung isang anak ko na sinabi doon sa coach ko po yan, si Agustin, si Tutoy. Naging coach ka rin pala nito sa eskwela. Kaya sa Santa Rosa, Cabuyao, kilala ang Victor Medina. Ngayon, isa na naman po sa kumakandidate ng season MVP dito sa Battle of the Pride Season 2. Grabe yung performance nito. Alam mo naman natin, ako talagang dito sa laban nito, dito sa El Compadre, halos lahat pumupuntos, lahat. Talaga pag binunot ni Coach Justin, talagang ready. Walang hindi pwedeng hindi ready. Kaya pag pumasok sa loob, talagang double performance ang ginagawa. Kaya wala akong tulak kabigin dito sa El Compadre. Ngayon, palakpakan muna natin si Victor. Panoorin natin, si Kuya. Thank you po, Coach. Thank you po. Eto, isa na naman daw kuya to eh. Eto, pag sinabi natin,
ito rin isa sa mga minapatunayan dito sa Dubai. Pag sinabi mong hari ng Ligang Labas, walang iba kundi Jeric Gamueda. Mike. Gamueda. Sa totoo lang, nung unang dating dito sa Dubai, medyo naglalaro pa sa GND, no? Coach. First Hindi team. pa pasokan to, parang medyo nangangapa pa to eh. 2,000 na rin po. Mga 16 ba yun? 17 ko, 17. 17 ko, Kasi 17. sa totoo lang, ito kasi nung time na yon, talagang kasagsagan ng Enteremers, mga malaking malalakas, Oo. mga talagang pero yung ito sumasabay na. Kaya ito nung mag-umpisa ng mga ligang labas, nakilala to, naging MVP, Inter Emirates, ilang beses naging MVP sa Inter Emirates. Talagang isa rin sa mga kilala dito sa Dubai. Ito naman, nung lumaban sa Mavs Phenomenal, di ba? Isa sa mga clutch player ng Abu Dhabi. Kaya iba yung puso nito. Ngayon, dito sa Battle of the Pride, Season 1, Season 2, eto gabi rin ang performance ng Jeric Gamueda. Lalo ngayon, mukhang dati nung galing sa bakasyon to, talagang mukhang malusog na malusog ngayon. Pero talaga ito, Jeric, itong Battle of the Pride. Itong finals ito. Pinaghahandaan mo talaga itong finals ito, itong Battle of the Pride. Oo, Coach. Buwabawa pa ako Abu Dhabi para mag-ensayo, Coach. Talagang... Oo, Coach. Kasi yung tong El Compadre, Coach, hindi lang team para sa akin eh. Family ko na rin to. Kaya... Kasi totoo lang, pag sinabi mong Jeric Gamueda, kahit saan man liga to, kahit anumang team mag-join to, talagang sinusulit niya yung laro niya para manalo yung team. Lalo ngayon, dito sa El Compad, sabi nga niya, ito yung pamilya na ngayon. Talagang kaya buhos yung ginagawa niya. Ngayon, Jeric, Coach. siyempre, sa mga fans mo dito sa Dubai, sa Al Ain o sa Abu Dhabi, anong Jeric Gamueda ang mapapanood nila sa darating na Sunday? Siguro, Coach, same pa rin naman na, depende na lang yan sa takbo ng laro. Kasi minsan, swerte tayo, minsan, kinakapos. Pero yung depensa, hindi mawawala yun, Coach. Hassle kung hassle, depensa talaga. Kasi, sabi nga ni Captain, wala namang malas sa depensa. Tama. Kaya kailangan namin dumepensa. Oo, siyempre. Ito naman, Jeric Gamueda. Lalo sa mga Tagalog, kilalang-kilala ninyo sa depensa to. Talaga namang, ika nga, palit mo pa ito dumepensa. Walang easy shot. Siyempre, huwag mo ko sasagasaan. Sigurado walang easy shot. At pagdating naman sa opensa, huwag mong bipitawan sa mga 3 points o libre at yung pasa. Kasi depensa, opensa, napaka-importante. Alam naman natin, pag bumito ito sa 3, nasa 80% papasok ang tira. Kaya, ngayon, siyempre, naging team mo rin itong mga kalaban mo sa darating na... Yes, Coach. Yes, Coach. Nasali siyempre yung Batang Satwa. Batang Satwa. Naging player din ito ng Batang Satwa. Palagay mo, dito sa Batang Satwa, anong palagay mo, mabigat bang makakalaban tong Batang Satwa para sa iyo? Anong basa mo dito sa dating na Sunday? Lahat kasi sila, Coach, kondisyon eh. Kaya hindi natin masabi. Sabay na dyan pa si Coach Jaja. Parang nabuhayan sila nung pagbalik ni Coach Jaja. Parang yung bawat role ng player nila, alam niyo yung gagawin. Kaya nakakatakot kung kahit sinong hugutin ni Coach Jaja, palaban lahat ng mga player niya. Tamo nung huling laro, puro mga bench player. Oo, Coach. Kinuha ni Coach Jaja. Sipin mo, si Andrew Amoranto, 7 3 points yung nagawa. Itong si Sayo, naka 23 points. Talagang, kung sino, hindi ba alam kung sino puputok sa kanila. Ini-expect mo na akala mo, parang kung saan lang pinulot ni Coach Jaja to, pero pagdating dito sa laban, talagang ready rin sila. Parating kayo. Ngayon, siyempre, lalo sa Abu Dhabi, siyempre, home court din niya, Abu Dhabi. Palagay mo ba dito sa mabibigyan mo ng magandang laban tong Batang Satwa sa dating na Sunday? Bibigyan namin lahat, Coach. As a team, bibigay namin yung best namin para mabigyan sila ng magandang laban. Ito, sa mga nagtatanong nga pala, saan nga pala, para malinaw, saan ba ang probinsya mo sa Pilipinas sa Jeric Gamueda? Kasi marami nagtatanong eh. Bali sa Cagayan Valley ako, Coach. Cagayan Valley. Cagayan Valley. Cagayan Valley. Sa Tuguegarao City po, Coach. Talagang doon sa Cagayan Valley, naglalaro ka na talaga dati? Oo, Coach. Na mga intertown, intercommercial, mga
Laro doon, coach. Madami na kasing liga ngayon doon, coach. Iba-iba na yung mga liga doon. Tulad ng mga nagpapa-shoutout na Tuyegraw Hoopers, sila na yung nagpapaliga doon. Tapos lumalaban na rin sila regional. Madami na magagandang liga doon, coach. Nung mga kabataan nila, Kuya Vic. Nung kabataan natin, coach, wala pa yun eh. Mga Interpurok, Interbarangay. Ngayon, madami ng liga Oo, po. kasi lalo ngayon mga may MPBL na talagang Opo. may mga province na maraming sumusulpot na magagaling ngayon. Opo. Mga MPBL po, coach. Nasa tabi-tabi ko lang po. MPBL player. Siyempre, alam naman natin, pagdating sa mga laro, alam naman natin ang puso ng Jerry Conuet. Jerry, Opo. sumatol ka dyan sa mga Cagayan Valley mo dyan. Patiin mo naman sila. Sa family ko dyan sa Cagayan Valley, ingat kayo lagi dyan. Sa mga players dyan, ingat din sa paglalaro. Support kayo sa Game 1 namin, Game 1, Game 2 sa Abu Dhabi. Abu Dhabi yung first sports hub. Bubuk na natin yon para sigurado dito sa sport. Mabigyan ng maganda. Kaya yung sa mga taga Abu Dhabi dyan, Taga-Alin. Taga-Alin. Jerry. Hello sa Wadi Boys dyan na bumiyahe pa kahit kahit malayo. Support pa rin sa team ng El Compadre. Andyan sila. Kagandahan dito, hindi na kayo pinahirapan ng araw na to. Masangan, siyempre, safety na rin. Siyempre, alam naman natin, bawat laro natin, hindi natin masasabi may injury. Oo, pero coach, ang mahalaga coach. dito, pumasok kayo sa finals. Oo, coach. Meron pa kayong isang linggo na preparasyon para mapaghandaan ninyo yung game 1. Oo, coach. Okay. Thank you. Palakpakan natin. Thank you, coach. Thank you. Ngayon, imbitahan naman natin ang ating isang dating NPBA player. Ngayon, nagpunta dito sa Dubai. Walang iba, kundi ang Jerome Juanico. Jerome, siyempre, saan ka pala naglaro sa atin sa Pilipinas sa NPBA? Sa Rizal, tsaka sa Soc Sergeant Marlins. Kaya sa experience kayo pagdating dito sa Dubai, siyempre nagugulat ako sa mga silent killer ng Abu Dhabi. Siyempre yung mga background ng mga players siyempre hindi ko kilala. Alam mo naman yung mga bagong players ngayon, mga nagsusulputan, mga hindi natin kilala. Pag sinerge mo na lang doon sa YouTube o sa Google, doon mo lang makikita, may experience pala dito. Ngayon Jerome, siyempre, nung last season, na-maintain nyo yung panalo, siyempre napaka-importante. Nung last season, yung habol mo, siyempre, semi-finals and then finals, di ba? Ngayon, siyempre, mas gumanda yung performance mo ngayon. Kasi na-maintain nyo na wala kayong talo, na talagang yung puso mo hindi nawala. Talagang pag lumaban ang isang Jerome Juanico, kailangan manalo sa game. Ngayon, dito sa laban ng Minion ng Batang Satwa, Jerome, ikaw ba'y ready ng sumabak dito sa Batang Satwa? Coach, siguro ready na kami at last na namin paghahandaan itong buong week. Siguro, kung pwedeng buong isang linggo mag-practice kami para sa kanila. Alam mo naman natin, siyempre, ang Batang Satwa hindi basta-basta dito sa laban. Yes, Coach. Kung tumatakbo kayo, mas tumatakbo din sila, di ba? Ngayon, Jerome, anong magandang laban na may bibigay mo dito sa Batang sa mga taga Abu Dhabi sa darating na Sunday? Siguro, Coach, yun nga, number one, didepensahan lang namin sila ng maganda. Tapos, paghahandaan din namin para mabigyan namin ng magandang laban yung mga manonood sa Abu Dhabi, sa Sunday. Alam mo naman natin, magandang laban sa darating na Sunday, just sa Sports Hub sa darating na Sunday. Ang oras, bibigay ko po itong week na to bago baka bukas, may send ko na yung kung anong oras yung laban nila. Kaya sa mga taga Abu Dhabi, supportahan ninyo yung mga team ninyo dyan sa Abu Dhabi. Siyempre, ang kalaban nila, ang back-to-back champion ng D-League. Basta ko, talaga na-straight nila yung champion. Halos yun pa rin ang player. Di ba? Pero ngayon, ito naman ang defending champion ng Battle of Life. Kaya mas lalong excitement yung mapapanood natin dito sa... Ngayon, Jerome, mag-shoutout ka, mag-invite ka dyan sa darating na Sunday. Yung mga tropang Abu Dhabi dyan, manood kayo sa Sunday. Bibigyan namin kayo ng magandang laban para sa Sunday at mapasaya namin lahat. At maraming salamat kay Coach Roland at sa Just Bill na nabibigyan niya yung mga OFW ng mga magagandang liga.
Ako naman dito, ako sa laban sa basketball, alam naman din sa Dubai, ako neutral lang ako. Kung sino mag-champion sa inyo, talagang gusto ko yung pag nag-champion, pinaghirapan talaga nila. Sino talaga, alam naman natin kung sino yung nag-e-effort dito eh. Kaya sabihin nila, minsan kasi may mga team na mahirap tanggapin ng pagkatalo. Kung 8 team kayo at isa lang magcha-champion, siyempre 7 yung magagalit sa akin kung natalo. Pero mayroon mga galing, may mga coaches din na mga talagang mga manager na naiintindihan yung pagkatalo sila. Siyempre ang referee, given yan, minsan nagkakamali. Tayo ng player, nagkakamali tayo. Yung libre na nga, di ba? Libre na hindi pa natin na-shoot eh. Siyempre, hindi ko na hawak kung ano man sa mga referee, kung mistake man sila. Pero yung pinaka-the best na officiating, ginagawa namin yan para maibigay namin yung talagang magandang laban sa mga bawat. Okay, sino pa ba ang ating mga... Ito si Garcia, papakilala natin ang defensive player ng Abu Dhabi. Ito, si Garcia. Kasi ano nga pala yung first name mo? JB po. JB Garcia. Grabe ang... Sukal. Grabe ang... Bricks Garcia. Okay na rito, coach. Isa nga. Ito, nakita ko lang naglaro ito nung season 1. Pero pag binubunot ni Coach Justin to, kung sino yung mga key player ng kalaban, yung umi-score, ito hinuhugot. Sabi ko, sino ba to? Pero makakita kong dumipensa, kung paano dumipensa doon sa mga kalaban, grabe talaga. Like Jonathan Fernandez, kung paano mo talaga bantayan ng nakaraang season, di ba? Ay yung mga kusino. Talaga mga... talaga yung kung sino yung mga key player, talagang yun yung ina-assign sa'yo ni Coach Justin. Parang gano'n na ho yung binigay sa aking assignment ni coach. Kahit na hindi naman importante umiscore basta depensa. Pero sa nakakaintindi ng basketball, siyempre, kung ang kalaban mo nakaka-20 points ngayon, nung bantayan mo, naka-10 points na lang. Ibig sabihin, 10 points na yun sa'yo eh. Yung napigil mo kasi, sa totoo lang, sa mga coaches, lalo ako, time ko nagkukos, mas gusto ko yung mga ganitong player. Kasi bakit? Defensive player kasi ako, gusto ko kasi yung kung paano ko pigilin yung umi-score eh. Kasi isang mga, sa opensa kasi may malas dyan eh. Pero sa depensa wala. Pero karamihan sa mga player ngayon, ang tinitingnan yung maka-score sila, yung makapuntos eh. Bihira kasi sa basketball, yung defensive player. Diba? Kaya pag nagsama itong merkado, tsaka ito, alam mo na, parang walang easy shot na to. Mas makasama pa, Jericho Mueda. Mga nagturo. Siyempre, Garcia, ito sa darating na Sunday. Ikaw ba ready na sa lamang ito? Palagi naman pong ready, lalo na po ngayong finals. Mas lalong paghahandaan, lalo na sa depensa po. Ikaw ba, saan ka ba ang probinsya mo sa atin sa Pilipinas? Pampanga po. Uy, mga ka rin sa Pampanga. Guagua pa, Guagua. Mga tubong guwago. Alam na natin mga Kapampangan dito, marami ding magagaling ng mga Kapampangan. Ngayon, siyempre, shoutout ka muna dyan sa mga mahal mo sa buhay and then sa mga, mag-invite ka dyan sa mga taga Abu Dhabi. Siyempre, supportahan naman natin si Garcia sa darating na Sunday. Shoutout po sa pamilya ko sa Pampanga, sa anak ko, asawa ko. Yung mga tropa sa Abu Dhabi po, manood kayo sa Sunday. Supportahan po natin ang El Compadre sa dating na Sunday. Okay, salamat. Thank you po. Ito naman ang Mr. Excitement ng Abu Dhabi. Grabe, ito, walang malaki sa kanya. Kung basta kuhan, ito talaga, talagang, kung basta kuhan, pag binigyan mo to sa gitna, pag kumat, wala nang babaan. Siyempre, ito rin nagbigay buhay nung nakaraang season 1 eh. Di ba? Coach, pag sinabi yung season 1 ng Battle of the Pride, nag-champion, automatic, Mark Bouvier at saka si Jeff Titanes. Alam mo naman natin ang Mark Bouvier talaga. Kaya nga kung kinulang si side, pero kung laro naman niya, parang 6-footer naman ang laro niya eh. Kasi sa grabe ang opensa, depensa, yung hustle niya dito sa game. Mark Bouvier, saan ka pala sa atin sa Pilipinas? Cavite ako, coach. Sa Cavite? Sa Bacoor. Maraming Half Ilonggo rin. Maraming sniper dito. Kaya siyempre ito yung mga sniper ng El Compadre. Ikaw ba, ready na sa darating na Sunday? Ready na, coach. Kung pwedeng mas maaga, coach, maaga eh.
Siyempre, alam mo naman natin ang Mars Bubir, basta binunot ni Coach Justin to. Talaga andito yung naka-ready na siya. Sipin mo, small point guard pero shooting guard. Andun yung supporta niya para manalo dito sa laban. Ngayon, Bubir, anong Mars Bubir ang mapapanood nila sa darating na Sunday? Tulad lang din ng dati, Coach. Ready lang. Pag inugod ni Coach Justin. And tutulong sa team. Siyempre, number one, siyempre, alam naman natin, Mars, isa ka sa mga malaking naitulong, lalo nung season 1, ito, season 2, nakaraan, naging best player pa si Mars Bubir. Kaya, suportahan natin itong laban ng Game 1 sa Abu Dhabi. Ngayon, mag-invite ka muna dyan sa Abu Dhabi sa mga tropa mo dyan. Sa mga walang ginagawa sa Abu Dhabi this coming Sunday. Yan, sa UFBL, 7 p.m. Sa mga, Game 1. Kaya nga sinasabi, yung mga lang ginagawa dyan, yung mga gustong manood dyan, mapanood po natin ang Mars Bubir sa darating na Sunday dyan po sa Sports Hub. Kaya panoorin po natin. Okay, bigyan natin ng konting view nga itong nasa likod natin. David. Hoy! Eto, kung may Gary David daw ng Olonga po. May Gary David ng Abu Dhabi. Walang iba kundi si Desena. Siyempre, ito, halos lahat. Pag binunod mo, talagang gumagana to. Desena, siyempre ikaw ba, saan ka sa Pilipinas? Sa Cavite rin po. Bacoor din. Bakit ka ba sinabing Gary David ng Abu Dhabi? Coach David daw yung kapatid. Malapit ang matapos yung eksena nun. Baka makalimutan maging kapatid to. Saan ka ba sa Cavite? Saan sa Cavite? Bacoor. Kagaya kayo. Halos magkalapit lang kayo. Pinsan po yun. Talagang, Kabilang barangay. kaya pala kayo maglaro, talagang mga palit mukha eh. Talagang grabe ang depensa, yung hustle doon sa loob. Ngayon, ikaw ba, ready na sa... pinakabata namin sa team. Ilang taon ka na pala ngayon? 24 din. Grabe, pasok sa mga... May meron pa nga. Alam ko may mga bata pa dito, maraming bata. Sa total, maraming batang player dito sa Kuana. Ngayon, ikaw ba ready na sa darating na Sunday? Yes po. Malaking tulong din po yung mga advices galing sa mga kuya ko bilang youngest player dito. And pinaghahandaan po namin every week ensayo, kaya nakarating po kami dito. And yun lang, stick lang kami sa game plan. Siyempre, dito, alam mo naman ninyo, kayo, mga player kayo dito ng El Compadre, talagang halos nagpa-practice talaga kayo. Opo, yes. Every week as much as possible po, mag-practice po kami. Kaya pag binuno talaga, ito mga lalaro na nga pala to sa mga semi-dilig, mga nakaline up to sa mga semi-dilig, yung mga ganador mo dito. Kaya mas magandang mga bakbakan to. Kaya ito, nakapokus sila dito sa Game 1 sa darating na Sunday. Ngayon, mag-shoutout ka muna and then bumati ka at mag-invite ka sa darating na Sunday. Shoutout po sa family ko sa Pinas and sa mga kaibigan ko dyan. And sa mga dito sa Abu Dhabi, supportahan nyo po ang Abu Dhabi El Compadre sa darating na linggo. And sa Sports Hub po, 7 p.m. Sana makarating po kayo. Okay, thank you very much and palakpakan natin ang ating... Thank you, Coach. Gary David! Ito naman, kung Gary David meron kanina, ano naman to ang sniper din to mga... Larry po na sir yan. Lari po na siya. Isa sa mga pag lumaro ang puso talagang laban. Halos lahat shooter eh. Di ba? Pag ito bumitaw sa tres talagang alam na eh. Ano ito? Bumibeng-beng. Oo, walang iba kundi si Mangandanan, no? Mangandanan. Mangandanan. Ano first name mo? Omar Mangada. Omar nga pala. Omar, saan ka sa Pilipinas? Actually, Coach, pinanganak po ako sa Tondo, Manila. Tondo, Manila. Tapos, sa Cavite po kami nag-reside. Pero yung father mo, Pilipino din talaga? Hindi, half po yung father ko. Anong lahi ng
father mo? Yung father ko po, half Indian, half local po siya. Kaya siyempre, talagang sa unang tingin mo, siyempre hindi mo pagkakama ng Pilipino. Siyempre, alam mo nung pag sinabing mga ganyan, malbasan. Hindi naman papagupit ng di basta to, coach. Ito may linya na, coach. Siyempre, alam mo nun, hindi, siyempre ito mga silent killer ng El Compadre. Ngayon, mga dana, sa darating na Sunday, anong Omar ang mapapanood nila? Ganun pa rin, coach. Always ready po kami. Kumbaga, kung ano po yung plano ni coach amin, naka-ready kami. Kumbaga, team effort po naman talaga lahat eh. Yun. Siyempre, Batang Sato ang kalaban nyo. Halos same, pare-pares kayo ng laro eh. Anong magiging advantage niyo dito sa Batang Sato? Siguro, coach, para sa akin, kailangan namin trumabaho sa depensa. Yun naman po palagi yung baon namin eh. Yung depensa namin eh. Kumbaga, yung offense naman namin nagfo-flow na lang basta makastop kami. So, alam naman natin ang yung El Compadre, pag sinabi depensa, talagang iyan ang talagang pamatay nila. Walang katapusang pagod po basta kuan. Habang may hangin, tatakbo, at may depensa pa rin yan. Okay, maraming salamat and then shoutout ka muna dyan sa mga taga Abu Dhabi at mag-invite ka. Shoutout nga po Shoutout nga po pala sa family ko sa Pinas, tapos yung sa wife ko po. Tapos yung mga tumataya dyan, taya lang kayo. Tsaka sa nagupit sa akin, tsaka yung kumpare ko. Wala ngayon dito si Bonbon Manhares. Shoutout sa'yo. Tsaka si Constantino. At si Coach Harry po, shoutout. Wala dito. Ayan po. Kuha natin, marami pang walang player dito. Okay, ito naman dito tayo sa bagong player ng El Compadre, walang iba kundi Rabara. Anong first name mo, Rabara? Amon po, Raymond. Raymond Rabara. Palakpakan muna natin si Raymond Rabara. Raymond, saan ka sa atin sa Pilipinas? Sultan Kudarat po, Mindanao. Hoy, mga Mindanao, sana ito sa bakbakan. Pag sinabi mong depensa, pag depensa ng Mindanao, talagang fighter. Alam naman natin, ang mga taga Mindanao, maraming magagaling dyan eh. Ngayon, mukhang iniimbitahan ko nga pala dito sa global yung Sambuanga. Sana. Sambuanga. Kaya ito, Rabara, siyempre ikaw ba ready na sa darating na? Buka dito. Makakita natin. Ikaw ba ready ka na sa darating na Sunday laban dito sa Batang Sato? Ay, opo coach, ready po. Siyempre, alam mo naman natin, pag sinabi, binunot niya, siyempre, ngayon, 6 pillars mo dito sa Dubai. Anong mga may player dito sa Dubai na ano ba, mas malalakas ba ang player sa Pilipinas o versus dito sa Dubai? Actually coach, malakas po talaga yung mga player dito eh. Actually yung laro ko talaga ko si volleyball. Pero dito ang masawan. Nung dito na naglaro na lang po ng basketball. Pero ang nakita ko, basic pa rin ang laro mo eh. Oo nga po coach. Siyempre, nangangapa ka, pero yung yung puso mo, talagang sumasabay ka dito sa laban. Ika nga mali, pero yung importante kasi dito yung puso eh. Gusto mo puso po talaga. Share na natin. Ngayon, Raymond, mag-shoutout ko muna dyan sa mga kababayan mo dyan sa Mindanao and then mag-invite ka dito sa Abu Dhabi. Shoutout po sa taga Mindanao, lahat po. Supportan niyo po ang Just Bill TV. Shoutout po kay rin sa bando. Tsaka po sa girlfriend ko, shoutout. Okay. Dito. Yeah. Champion yung kuya mo, Ito, kasama nga pala natin ang defensive player ng El Compadre. Pagdating sa ilalim, talagang grabe tumalon to. Manang-mana sa kuya nito. Walang iba kundi ang pinakabatang kapatid pala. Ikaw ba pinakabunso ng Abando? Hindi pa po, may bunso pa po. Grabe, ito naman natin. Pinakapoging Abando, coach. Ano nga pala first name? Pakilala naman natin. Anong first name mo, Abando? Ako nga pala si Jobel Abando. Jobel. Yeah. Marami kasi, alam mo, nung unang interview ko dito, nasa 300 to 400 ata viewers yung nanood sa kanya. Jobel, sa Pilipinas, saan ka naglaro sa Pilipinas? Naglaro lang po ako sa Pilipinas, sa NBL, sa La Union Power. Tapos sa labas na din po.
Ilang taon ka na ba? Batang-bata pa to eh. 24 pa lang po. Hoy, mga sipin mo, mga 24. Ito ba, single pa ba to? May asawa na po. May asawa. Ayun. Pagka talaga mga abanto, madaling matekin yan eh. Alam mo natin. Siyempre, Jobel, first time mo lumaro sa Dubai, di ba? Opo. Anong experience mo dito sa Dubai, sa mga naglalaro dito sa Dubai? Lahat po sila magagaling, tsaka physical po talaga. Tsaka kung di mo ma-adapt yung laro nila, maiinis ka lang talaga. Siyempre, Jobel, nung unang game mo dito, talagang nakita ko, nakikipag-sabayan ka rin. Siyempre, pag sinabi mong abando dito, hindi basta-basta yan, di ba? May pangalan yan eh. Lalo ngayon, nung kuya mo, walang talo. Walang talo dito sa... sa SGA o sa Jones Cup, siyempre. Nung maliliit pa kayo, nung utol mo, nung kuya mo, talagang healing nyo talaga basketball. Yung kuya ko lang po, ako po talaga, nagbabike lang po ako, yung bike. Bike lang yung hilig ko dati. Pero medyo late ka na maglaro ng basketball. Opo, high school po. High school. Pero eto ngayon, siyempre, kahit pa paano ba, tumalon, talagang idadank nito yung malahi talaga kayo malakas tumalon. Siguro po. Kasi grabe ang puso nito. Ngayon, sa darating na Sunday, Jobel, siyempre, Game 1 championship ninyo. Ready na ba ang Jobel Abando para sa finals? Always po akong ready, kahit ano bang laban yan. Ano ba ang mapapanood natin kay Jobel Abando sa darating na Sunday? Yun pa din po, hustle player, yun po, palaban. Yan, alam mo naman, siyempre. Laging handa. Saan ka nga para sa atin sa Pilipinas? Sa La Union po. Uy, sa mga taga La Union dyan, shoutout dyan. Nakaraan, ang daming nag-shoutout kay Jobel ng mga taga La Union. Panoorin po natin siya sa darating na Sunday. Jobel Abando, laban dito. First time naglaro sa Dubai, first time pumasok sa championship. Siyempre, talagang magandang experience sa iyo to, di ba? Ang gandang unang laro mo sa UAE. Eto, hindi basta-basta maliit na liga dito sa Dubai, yung Battle of the Pride. Siyempre, ngayon, sa darating na Sunday, panoorin natin, supportahan natin. And then ngayon, Jobel, mag-invite ka at mag-shoutout ka sa mga taga-La Union. Binabati ko nga pala yung mga pamilya ko sa Pinas, tapos yung asawa ko, tsaka anak ko. Tsaka shoutout kay Rabara. Yun lang po. Supportahan niyo po ang El Compadre. Yun lang po. Baka shoutout mo rin kuya mo dyan. Panoorin mo sabihin mo sa mga. Okay, maraming salamat, Jobel. Panoorin po natin sa darating na Sunday. And then ito naman, panoorin natin isa sa mga veteranong player. Ito, matagal na to. Silent killer. Habang tumatagal, lalong gumaganda na rin ito. Parang Tubong Mindanao din ba? Opo. Kasi nakaraan na-interview ko walang iba kundi si Credo. Credo, asan ka sa Pilipinas nga? Probinsya ka po, Lanao del Norte, Coach. Lanao del Norte. Uy, Shoutout nga pala sa mga taga Lanao dyan. kababayan mo si nag-season MVP noong nakaraan, si Webes. Si Webes, Lanao del Norte yun. Talagang magagaling, marami talagang mga Lanao del Norte na mga galing. Credo ngayon, siyempre unang sabak mo dito sa championship. First time mo lumaban sa finals, no? Opo. Dito sa Jacksonville. Ikaw ba handa na lumaban para sa finals? Opo, lagi po kaming handa, lalo na ngayon po. Yan lang po, team effort lang po siguro i-show namin sa finals para mabigyan namin ng magandang laban yung Batang Satwa. Tsaka yung mga manunood din. Alam ko ito, basic na lumaro to sa pagdating sa basketball. Ikaw ba, saan ka sa Pilipinas naglaro dati? Sa school, nag-school varsity po ako, tapos province player din po ako. Kaya kung basta kung sanay. Kasi nung interview ko ang daming naglalaro ko pala talaga dito sa Lanao del Norte. Talagang dati po. Dati sabi ko marami mga nagko-comment doon na talagang isa ka sa mga naglalaro doon. Ngayon, mag-shoutout ka muna dyan at mag-invite sa dating na Sunday. Shoutout nga po pala sa mga taga Lanao, sa pamilya ko dyan, sa asawa ko, sa mga anak ko. At saka ngayong darating na linggo, Game 1 po ng Battle of the Pride, El Compadre versus Batang Satwa. Gaganapin po dyan sa Abu Dhabi.
Mga taga Abu Dhabi, sana po supportahan niyo po ang Team El Compadre Abu Dhabi. Kaya napakagandang laban ito. Ito ang excitement na mapapanood natin. Okay, maraming salamat. Thank you. Ito, kasabi naman natin ang isa sa mga player nung nakaraan. Medyo na-injury lang ngayon to, pero tingnan natin kung ito talagang may dugong batang satwa din to eh. Dati ito naglalaro ito isa sa mga magaling na point guard dati sa Dubai. Batang-bata pa lang to. 2016 ba o 14. 2014. Talagang unang sabak pa lang nito sa Jazzville, talagang pinaglaro agad to sa Inter Emirates. Ngayon, siyempre, Jerry, ikaw ba makakalaro ko ba sa darating na Sunday? Sa tingin ko hindi na-coach kasi malala yung tuhod ko ngayon. MCL, nag-crack yung buto ko. Talagang medyo... Saan ba na-injury? Sa UFBL, nadaganan ako eh. Nadaganan ng ano ko. Siyempre, makaraan ang ganda ng performance. Oo nga, ito coach. ang pinakang lumalabas ng main point guard dito sa El Compadre. At talagang ang ganda ng performance ng nilaro mo nung nakaraan. Kung kailan kondisyon, ano? Oo nga, coach. Saka nagkaroon ng injury. Pero palagay mo, mga ilang buwan bago ka makatikin? Mabalik to mga 3 months siguro makabalik agad ako. Mga 3 Ganoon naman tayo, coach eh. Love natin yung basketball kahit. Alam mo naman natin. Ano tayo, babalik pa rin tayo sa basketball. Siyempre, ngayon, Jerry, mag-invite ka muna sa mga mahal mo sa buhay at dito sa dating na Sunday, lalo sa mga kababayan mo sa Pinas, mag-shoutout ka muna dyan. Binabati ko nga pala yung Tirol family sa Imus, tsaka Sardinia family sa Canada, tsaka sa Tansa, Cavite. At mag-invite ka dyan sa mga taga Abu Dhabi. Ini-invite ko nga pala kayo, manood kayo sa Game 1 sa UFBL, El Compadre versus Batang Satwa. Yan, sa magandang laban sa Batang Satwa. Okay, maraming salamat. Salamat natin. At ito sa mga assistant coach na talagang sumusuporta sa El Compadre. Mas bata ba to? Parang mas bata. Ala ko, mas bata. Isa sa kuya ni Juanico, Jerome Juanico, talagang ito, full support na sumusuporta sa kapatid niya. Tol, milaro dito sa Dubai. Talagang automatic, ito yung isa sa mga haligi na kumukuha sa kuwan. Ngayon, talaga bang itong kapatid mo talagang bata pa lang naglalaro na? Oo, bata pa lang naglalaro na yun. Parang naging inspirasyon niya siguro. Nakikita niya na naglalaro sa kanto-kanto. Nakikita niya ako, sabi niya, maganda yata yung basketball, makalaro nga rin. So, yun. Siyempre, nandito ka sa Dubai, di ba? Nakailan taon ka na dito sa Dubai? Medyo mga 13 to 14 years na rin. 13 to 14 years na. Parang kasama yung Coach, background lang. Yung unang season ng Battle of the Prime, siya talaga nagsabi sa akin na palalarin namin yung masama, siyempre, talagang nasa puso mo din yung basketball, no? Oo, naglalaro din. Saan ka basado? Pakilala mo natin, ano ba yung first name mo? Saan ka sa Pilipinas? Ako si RJ Juanico, sa taga-Angon Rizal kami ni JJ. Shoutout sa mga taga-Angon Rizal. Tapos lumaki kami sa Nueva Ecija, so dalawang probinsya. Kaya po sinasabi ni Jerome, half Nueva Ecija, tapos half Angon Rizal. Ikaw ba talaga naglalaro ka rin ba dati? Naglalaro rin ako pero dito lang mostly sa Abu Dhabi lang din. Kasi papawis ng gaming. Condition ka din, maganda ang katawan natin. Hindi. Siyempre, nakita ko naman, siyempre bilang isang kapatid, nakikita mo yung anak mo, nakita mo yung kapatid mo na naglalaro, nakikilala. Ano ang pakiramdam nararamdaman bilang isang kapatid? Yun, sobrang proud lang din. Saka kailangan ko talaga siyang suportahan kasi nakababatang kapatid. Bunso namin yun eh. Siya ang bunso sa inyo? Siya ang bunso sa amin, tatlong magkapatid. So parang simula maliit pa lang talaga nakasuporta kami, buong pamilya. So yun nga, sabi nga ni Coach Justin kanina, na parang nangangailangan siya. Nagbubuo kami ng team dito pa Dubai. So sabi niya, gusto mo try natin yung kapatid ko, sabi ko. Try natin palaroin dito, sabi ko. Yung pumayag naman siya. So luckily, yun, nandito na kami ngayon for 2 season na. Kaya siyempre, as a kuya ni Jerome, talagang ando to yung full support. Siyempre, masaya siya, nakikita niya yung kapatid niya naglalaro ngayon. Nakikilala natin dito sa UAE. Kaya wala siyang sawang sumusuporta. Ngayon, palagay mo dito sa dating na Sunday.
Siyempre, as assistant coach, anong pressure mo, anong pakiramdam mo na kayo na naman ang sasabak dito sa Game 1? Siyempre, sobrang proud kami sa team na to simula season 1 hanggang season 2. Ang palagi lang naman namin preparasyon ni Justino kasi palagi kami nag-uusap niya. Halos kasi magkasama kami sa trabaho niya. So, halos araw-araw talaga kami nag-uusap. Lahat ng mga game plan namin, pinag-uusapan namin. Puro depensa. Yung talaga main focus Kaya namin. talaga more depensa talaga kayo. Talagang nakikita ko pinag-aaralan, kasabi ko nga kay Coach Justin, Coach, parang yung depensa ninyo, pag may receive ng bola, dalawang mukha agad nakikita ko doon sa depensa, sa may hawak ng bola. Yung support ba? Kasi talagang halos pag nakakita ng bola kung sino pasa, talagang nakapokus agad. Grabe yung adjustment na ginagawa ninyo. Ang team kasi nito talagang focus sa depensa. Wala nang iba. Ang opensa darating na lang. Ngayon, bro, invite ka muna dyan sa mga mahal mo sa buhay and then sa mga taga Abu Dhabi sa dating na Sunday. Ayun, shoutout sa mga taga-Angono Rizal, yung family ko nasa nakabakasyon ngayon, si Sebastian, si Esteban, sa kayong asawa ko si Che. So sa darating na sa linggo, sa Abu Dhabi, Game 1, sana suportahan nyo kami. Lalo yung mga tropa dyan, sabi nga ni Mark, mga walang ginagawa, manood kayo sa UFBL. Malapit lang yun, manood kayo, sana suportahan nyo kami kasi ang suporta nyo mahalaga para makuha namin yung panalo. Ayun. Okay. Sa mga nagtatanong, sa Abu Dhabi po ang Game 1 natin. Ito, ngayon, balik natin kay Coach Justin. Coach Justin, shoutout ka muna dyan sa mga sumuporta. Sino-sino ba yung mga sumuporta dito sa El Compadre? Oo, Coach. Actually, hindi magiging posible itong team namin kung hindi dahil sa mga supportive na sponsor namin. Unang-una ang El Compadre. Sa mga Abu Dhabi, sana tangkilikin niyo po ang El Compadre. Alam mo naman yun, Coach, mura na, masarap pa sa Almaraya Mall. Isa ako sa mga ilang beses nang bumalik dyan at nagpa-take out pa at nagpa-deliver pa dito sa Thank you, Coach. Ang ina-expect ko dito, magkakaroon dito sa Dubai yan. So, take advantage na rin yung Batang Satwa. After the game, pwede kayong bumisita. Yun, Batang Satwa. Tandaan ninyo, sinabi na. After ng game, doon ako sa El Compadre. Pabihirang-bihira to, ha? Baka mamaya, magpuntahan natin yan. Hindi. Coach, isa pa, papasalamat lang din ako sa The Battle Store. Sila yung nag-push sa amin na Sir JP, Sir Mark, Sir Mike, maraming salamat po sa suporta nyo, The Battle Store. Si Boss Red, lagi ka namin dala sa kada laro. And sa asawa niya si Grace, pagaling ka. And Coach, Lakay Express Cargo. Lakay Express Cargo. Si Sir Ray, yung support niya sa amin, lagi siyang nanonood sa Jazzville. Number 1, dati pa daw siyang supporter ng Jazzville. Kaya lang, ngayon lang po siya nagkaroon ng chance na... Ito sa this coming Sunday, andyan po kami, bibisita po kami dyan. And Ground Zero, Sir Lab. Kilala ko yung isa sa mga may-ari niyan. Talagang mabait yan. At full support yan. And Coach, take advantage ko lang din na wala naman kami dito kung walang Jazzville. Hindi rin naman kami makikilala as a team kung hindi dahil sa Jazzville. Jazzville ang number 1 na liga. Thank you sa mga sumuporta sa Jazzville. At sa mga team na alam ko naman, mga sumuporta sa akin, maraming salamat sa inyo at sino man kayo. Hindi mabubuo ang Jazzville kung wala kayo. Literal na para sa mga manlalaro, iba yung experience na makakapaglaro ka sa Jazzville. So, kahit nga kami ni RJ, mag-opisina kami, kumakain kami sa isang fast food. May lumapit sa amin, di ba Jay? May lumapit sa amin, nakikita ko kayo sa Jazzville, ang ganda ng ginawa nyo. So yung market ng Jazzville, iba na. Sana Coach, tuloy-tuloy, huwag kayong titigil, more power. Andito kami lagi sumusuporta sa Jazzville. Thank you sa mga Compadre, sa mga taga Abu Dhabi. And Coach, binabati ko yung asawa ko, si Casey, si Mama, si Leiron, si Jesh, si Ate Len, si Pabs, Kuya Noriel, Kuya Jeff, and si Nikela. Binabati ko kayong lahat. And supportan nyo kami sa Sunday. And si Ford pala, kapatid ko, binabati ko. Baka may mga gusto mo mag-shoutout dyan. Shoutout ka. Shoutout sa asawa ko, tsaka sa Uno 30
and Ray. And shoutout sa mga masipag namin staff sa El Compadre Restaurant, si Roy, si Danelli, si Nicole, si Steven, si Jeremy, at saka si James. Ang mga hindi pa nakakilala kay Kim Mercado, siya po ang isa sa mga chef ng El Compadre. Kaya masarap eh. Kaya sabi ko, masarap ang luto ng mga to eh. Baka naman. Okay, baka meron pa kayong... Coach, sinama ko na lang din yung mga players sa likod namin para sa D-League. Lagi nakasupport sa amin yan. Sa lahat ng... nakita ko na sa lineup to eh. Sa Simi D-League eh. Ito talaga si Garchi Terena. Garchi Terena talaga isa sa mga kilala yan. Shoutout mo muna si Nicole. Shoutout mo muna dyan. Shoutout kay Nicole. Umupo ka lang dyan. Si William. Shoutout nga pala sa asawa ko dyan sa Pilipinas. Ayan, sa mga pamilya ko dyan. Mga kabukayo. Ano yung sa El Compadre, try nyo, masarap yun. Hey Coach, again, nagpapasalamat po kami sa buong Jazzville, sa lahat, sa referee, sa lahat. Kung papansinin niyo po kami yung team na hindi kami mareklamo, wala kami focus sa kung anong gawin niyo, bahala kayo, basta focus kami sa team namin. Yun lang number one objective namin. Sa totoo lang sa mga coach na nakikita ko, pag nagkakaroon ng kikita, hindi ko nakikita nararatel to eh. Minsan nung nangyayari season 1, nagkakagulo, nagkakasuntukan na eh. Tinawag na yung mga dito kayo. Talaga yung timeout niya, hindi seconds, wala siyang sinasayang para mabigyan niya ng instruction yung mga player. Kaya good luck sa game 1. See you, Batang Satwa versus Tapatan Store El Compadre. Bakbakan na dyan sa Abu Dhabi. See you! Thank you, Coach. Thank you. Thank you. Coach.